sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi lang ang China at Pilipinas ang may sigalot sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito po ay matapos na magkontrahan ang dalawang opisyal ng Coast Guard sa umano'y pagtulong ng China sa pag-rescue ng mga Pilipinong mangingisda na nasabugan ng makina sa Baho de Masinloc. So kung hindi lang ang China at Pilipinas, sino pa? Sino pa? Sino pa Sino ang pa? may sigulot ngayon? Mm-mm. Nanindigan po si Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo sa una nitong pahayag na nag-alok ng tulong ang China Coast Guard na i-rescue ang mga mangingisda. Taliwas naman sa sinabi ni Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi tinulungan ang PCG bagkos ay hinarangan pa sa pagsagip sa mga mangingisda. Para pa lang yung binabasa, may mga harang. Ba't pa may harang ito, Yuel? Natigil tuloy ako eh. So, ang may sigalot ngayon ay si Rear Admiral Balilo at saka si Commodore Tariela. Yun ang sinasabi ngayon. Dating ni Yuel. Ayon kay Balilo, Ayan, pakinggan natin. ang kanyang pahayag ay base sa report ng kapitan ng BRP Sindangan na isinumite kay Coast Guard Chief Admiral Hill Gavan at iginiit na siya pa rin Aba? ang spokesperson at authorized na magsalita sa ngalan ng komandante nito. Aba, matindi. Nako. Matindi. Hawakan mo nga sa tenga. Nako, sa ilong. Nako. Ano naman sinabi ni Tariela? Tuloy. Sinabi po ni Commodore Tariela na kaagad rumesponde ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda pero natagalan dahil Nako. sa panghaharang at dangerous maneuvers ng China at iginiit na hindi nga man lang nag-alok ng tulong para i-rescue ang mga mangingisdang Pilipino. Ayan na. Tayo na, nag-aaway. Nagtatalo. Malulubog na tayo sa water world. Oo nga. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning.
Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Huwag naman sanang umabot na may magpang-abot dito. Huwag umabot na may magpang-abot. May magpang-abot. Oo, dahil dito sa mga salitaan na ito. Actually, kumbachero, ngayon lang siguro naibulalas ni Rear Admiral Armand Balilo ito Yung kanyang sama ng Yung loob. kanyang na sentiment. siya Oo. ang tagapagsalita. Isipin mong katagal-tagal na nga naman niyang nagsasalita para sa Coast Guard. Ensign pa lang yata si Armand Balilo tagapagsalita na ng Coast Totoo Guard yun, yan. kumbachero. Sobrang laki ng pagtitiwala na binigay sa kanya ng Coast Guard sapagkat magaling to Magaling to si Rear Admiral Balilo, napaka soft-spoken at gentle. Gentleman. Akalain mong na ibong halit niya na, ako spokesman dito parang ganun ako ang nagsasalita para sa Coast Guard commandant. Kasi nga naman ang kanyang ikino-quote sa kanyang mga statement yung report sa kanyang komandante. Ano ba ang pagbabatayan ni Rear Admiral Balilo sa kanyang sasabihin kundi yung official report? Lagi naman ganun ang sasabihin ng spokesperson. Lamang meron din kasing ibinigay na tungkulin dito kay Commodore Tariela. At sino bang nagbigay din ng titulong 'yon para sa kanya? Hindi naman din kinuha basta-basta ni Commodore Tariela 'yun. Kung tatanungin mo baka sabihin nun baka tumanggi pa nga yan Ayoko. Hindi rin natin masabi. Pero kung ikaw ay papapel lang din na spokesperson, samantalang meron naman talaga spokesperson na nakakailang yun. Talaga. Pero dahil bilang isang kawal, bilang isang masugid o masunuring kawal, susunod ka talaga. Talagang ganun. Saan kaya galing yung report naman ni Admiral ni Commodore Tariela? Kung pakikinggan kasi yung mga pahayag din sa mga napanood kong mga video kumbachero, ganun nga din yung sinasabi ng ibang mga mangingisda. Yung version ni Commodore Tariela. Version ni Commodore Tariela. Kaya nga nagagalit yung mga mangingisda Kinukwento nila talagang humarang natagalan pa nga daw sila'y masaklolohan. Bagamat ang dating kasi nito mga kababayan, dalawa po yung lead, yung spin ng istorya Yung isang spin ng istorya ay hinarang. Hinarang kaya hindi nakasaklolo agad ang Philippine Coast Guard. At hindi tumulong. Pero yung pong isang kwento, nag-offer ng tulong. Nag-offer ng tulong ang China Coast Guard. At yun yung headline sa ilang mga pahayagan. At yun din ang ginawa ang istorya ng Chinese media. Ayan na nga. Alam nyo, ito, propaganda to Nabasa at napanood o narinig ng China Coast Guard yan. Palagay ko naghahagik-gikan sa katatawa yung mga yan. Katatawa. Palagay ko gano'n na nangyayari ngayon sa China Coast Guard. Kaya pinagtatawanan ang Philippine Coast Guard sa dalawang tagapagsalita na hindi magkasundo. Yun ang problema. Hindi nag-uusap. Mag-usap muna kayo. Napakalaki po mga kababayan, napakalaki po talaga ng importansya that there is only one voice. Hindi pwedeng maraming boses. There should only be one voice. Pagdating po sa mga isyung ganito ka-critical. At para sa ganun, hindi nagkakamali. Kaya nga siguro yun din ang dahilan kung bakit nag-assign ng bukod na tagapagsalita. Dahil kung ang titingnan natin ang trabaho ng Coast Guard, napakarami, napalawak yan. Sa issue lang ng ilang mga sitwasyon sa iba't ibang lugar na may sumasakay sa bangka o sa vapor. Totoo yun. Marami ng trabaho. Yun lang mag-i-inspection dun sa mga sumasakay sa yun lang simple po ito
yung pagsusuot lang ng vest. Oo, yung pagsusuot ng Nag- vest. ang naninita dyan, Coast Guard. Coast eh. Guard, oo. Oo. Kumbaga, tama. Kumbaga, ang daming... Maraming iniintindihan. trabaho yan at Oo. maraming impormasyon na dapat na ipalaganap, lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Kaya nga nagkaroon ng bukod ng tagapagsalita. Ngayon, ang tanong, ngayon, si Commodore, si Rear Admiral Balilo ba ay authorized pang magsalita Oo. na may kinalaman sa West Philippine Sea Oo. kung meron ng tagapagsalita for West Philippine Sea? Aba, that's a ayan. very intelligent question. Ay, ayusin ko lang ang kwelyo ko kahit wala akong kwelyo. Hindi, pinakamainam ang maipapayo lang namin sa Sige inyo. nga. Magpayo nga kayo. Mag-uusap kayo muna. Mag-uusap kayo, oh. Mag-uusap kayo at napagtatawanan tayo niyan. Sigurado yun. Siguradong sigurado. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. At sa atin naman, good news. Ay, meron ba? Meron ba? Siyempre. Pero sa iba, ang tingin dito, bad news pa din eh. Sa ating good news, ang banner story po ngayon sa maraming mga pahayagan ay ito pong pasya ng NCR Wage Board na 35 itaas pesos. ang sweldo Oo. o ang minimum wage ng mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila 35 pesos na increase. per day yan. Per day. So Oo. yan ang banner story ng Manila Times Oo. at ng Pahayagang Malaya. Ano Pati pa ba ng, ang... ano pa ba? Inquirer. Ito po yung Inquirer. Ayan, Inquirer. Sa Ay, madaling ganun din. salita, napakalaking istorya po nito. Oo, kung kayo naliliitan dito, at least yung istorya malaki. Pag kinuwenta mo yan, mga 35 times 24. 22 siguro. Depende. Hindi, karaniwan hanggang sa Sabado trabaho sa So, bagay. 6 days a week. Sa bagay. Ito si Ivan dito, 6 days a week. 24. 24. Sa mga 800 Bigit ko plus muna. yan. Kaya sa isang buwan. Sa isang buwan. Yan ba Happy na ba kayo dyan? Happy na ba kayo dyan? Sabi ho ng mga labor groups, insulto yan. Aba. Insulto yan. Insulto yan. Oo. Sabi ni John Bailon, minimum? Sabi rin ni Parcon, ngayon, minimum? Minimum. Kasi po, tama din naman yung sinabi kanina, na-interview po kasi kanina ni Kuya Angelo Palmones, itong si Labor Secretary Benny Laguesma. Sabi niya, ito po yung floor, na sweldo. Ito yung pinakamababa. Ito yung pinakamababa. Pero hindi naman inaawat yung mga kumpanya na magbigay ng mas malaking sweldo. Doon sa mga hindi minimum wage. Yung hindi minimum wage earners. At ang totoo nun, kumbachero, meron pa nga tayong, maniwala ba kayo, meron pa tayong mga kumpanya na nagpapasweldo ng below minimum wage. Meron gano'n. Meron pong gano'n. Isuplong nyo yun. Isuplong nyo po yun. Lalo na kung sila po ay maraming empleyado. Ilan ba yung... Hindi ako nagkakamali. Pagkalampas ng 10 ang empleyado, dapat sumusunod na. Minimum wage earner. But pwede rin po nating i-check yun. Pwede nyo namang pwede namang unanimous diba? Unanimous. Hindi nyo sasabihin ng pangalan nyo. Isuplong nyo lang kay Secretary Benny Laguesma kung anong kumpanya yan, nasaan ba yan, sino may-ari niyan. Kung marami kayo at sa tingin ninyo dapat ay ipinatutupad na ang minimum wage law sa inyong tanggapan, isuplong nyo. Ito pong pagtatakda ng minimum wage, hindi po madali yan. Hindi po madaling proseso yan. Pero kung tayo nga ang tatanong bigyan na ng 1,000 yan isang araw. O dagdag na 1,000. Napakadali nun Dali nun. Kaya lang, yung pong mga nandyan po sa wage board, hindi lang po kasi ganun mag-isip. Tinitingnan niya yung ano ba ang ibubunga nito? Ano ba ang magiging epekto nito sa negosyo? Ano ba magiging epekto nito sa presyo? Kasi tandaan natin, ang dagdag na sweldo sa mga manggagawa, dagdag na gastos sa kumpanya. Saan po ba niya babawiin yan? Halimbawa, kung nandun siya sa manufacturing,
Halimbawa, nandun siya sa pagbebenta ng mga produkto. O saan ba niya ihahataw yan? Di sa presyo ng produktong ibinebenta niya. Ayun, sino ba bumibili doon? Yung empleyado. So bumabalik din, umiikot lang din. Umiikot din. So, pagbabalanse yan. Balancing. Kumbatsero, Tama ka, kumbatsero. Napakahirap na balancing act na ang kailangan gawin. At yun din ang ipinapaliwanag ng Department of Labor and Employment. Kung si Secretary Benny Laguesma lang napakagalante nung tao na palagay yan. ko kung magkano hingi nyo, ibibigay niya. Talaga, Kaya lang, hindi niya kaya ibigay. Sabi, sige, kwentuhan lang. Sige, gusto mo 1,000 siyang araw ang increase. Sige, okay yan. Bukas sa bukas. Bukas na bukas. Yan na mismo matatanggap mo. Pero bukas na bukas, wala tayong trabaho. Walang trabaho. May mga ganun po eh. But of course, I think this is a good start, kumbatsero, dahil tumataas talaga presyo ng bilihin. Ewan ko ba naman kung meron pang hindi nakakabatid niyan. Kaya nga ang gobyerno ang dapat na ang unang atupagin kung paano makapagbibigay ng produkto sa mamamayan accessible sa mas mababang presyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por Taas na nga 2. yung presyo ng bilihin. Tapos mababalitaan mo, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayon. Ngayon. Tumaas na. Tumaas nga pala. Alas 6. Ha? Alas 6:18 na pala. Hindi ko umpisa lang natin. Baka minamali niyo yung relo na to, ha? Magkano itinaas ngayon? 90 yata. Ayon kay Boss Jomay, effective 6 a.m. today, July 2, 95 centavos for gasoline, 65 centavos per liter for diesel, Yan. and 35 centavos per liter for kerosene. Yan Yun. daw po ang advisory ng Petron. May nauna pa dyan. May nauna pang advisory dyan, kumbatsero. Ang naunang advisory ay doon naman sa LPG. Kahapon yun. Ang LPG, tumaas din po ang presyo ng LPG. Kumbaga, wala tayong masulingan eh. Wala tayong masulingan. Kaya talagang tama lang na magkaroon ng adjustment sa presyo. Pero sapat ba ito? Walang sapat. Tandaan po natin, walang sapat. Kahit na magkano pang ibigay sa atin, walang sapat. Kaya nga tinuruan tayo ng ating mga magulang, pagka maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras, 18 o 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, umaga. Kumbatsero. ACS Balita, susunod na! Bayo Jesse. Ibalita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng... ano araw ba ngayon? Ano araw ba talaga ngayon? Miyerkules yata. Martes. Martes daw. Martes. Araw po ngayon ng Martes. Ados ng... pati tayo tuloy. Ados ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Minimum wage na mga manggagawa sa NCR tataas ng 35 pesos. Halos pisong oil price hike sa gasolina, umarangkada na, diesel at kerosene tumaas din. 29 pesos na bigas mabibili na sa mas maraming Kadiwa stores. 23 truck drivers huli sa unang araw ng no plate, no travel policy sa QC. Dating Pangulong Rodrigo Duterte binalaan si dating Senador De Lima sa planong pag-rest back sa kanya. At Mayor Baste ng Davao pagpapaliwanagin ng DILG sa umano'y pag-iwan sa Davao sa kasagsagan ng pagbaha doon.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Kasado na po ang 35 pesos na aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Batay sa desisyon ng NCR Wage Board simula sa July 17, magiging 645 pesos na ang arawang sahod sa mga minimum wage earners mula sa kasalukuyang 610. Para sa mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, serbisyo at retail ay tataas naman ang arawang sahod sa 608 mula sa dating 573. Matatandaang nitong nagdaang araw ng paggawa ay pinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos na ribasihin ang minimum wage rate sa bawat rehiyon sa bansa. So ang minimum wage na ngayon, Metro Manila ay 6.45. 6.45. Ayan, Okay, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan dahil maaaring maitanong yan sa Quiz B. Ayan. Sa mga game show. kahit na hindi yan ang actual ninyong natatanggap. 645. Ayan, pero inuulit natin kung kayo ho'y nasa may kalakihan ng kumpanya at hindi pa rin sinusunod ang minimum wage law, ay isumbong mo. Yun. Kanino? Kay Benny. Kay Ka Benny. Kay Ka Benny Lagesma. Alas 6:28 ang ating oras. Maya pa ba kay ko nga mga kabalen? Mayor Alice Go. Alas 6:28 na, gising na, tanghali na. Epektibo na ngayong araw ang panibago na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, halos piso, pare-pareho. Ano ba? Ang kanilang adjustment, 95 centavos sa gasolina, 65 centavos sa diesel, habang 35 centavos naman sa kerosene. Ito na ay 3 linggong sunod na pagtaas ng presyo ng langis dahil daw epekto pa rin ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Yung pa rin bang sinisisi rito? Hindi pa, wala na ba kayo ibang maisip? Kasi Yung pa rin ba? Yun na yung supply. Alam naman na natin na may limitadong supply. Ang tagal na nun. Isip na kayo na ibang paraan. Alam mo naman namin tataas pero mag-isip kayo na ibang paraan. O ibang dahilan. 6:29 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Mabibili na sa 29 pesos kada kilo ang bigas sa mas maraming Kadiwa store sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, bunga ito ng pagbibenta ng aging stocks pero in good quality na bigas ng National Food Authority. Dagdag pa ni de Mesa, prioridad sa programa ang mga PWD, solo parents, senior citizens at mga katutubo. Una rito, tiniyak ni NFA Administrator Larry Lacson sa 2x2 na in good quality ang mga aging stocks na bibilhin sa kanila ng DA at FTI. Samantala, pumalo na sa mahigit sa 6 na milyong individual ang naapektuhan ng El Nino sa bansa. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development nitong buwan ng Hunyo, katumbas ito ng mahigit 1.5 families mula sa 7,697 barangay sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga, Cordillera, Administrative Region at maging ang Bangsamoro. Samantala, umabot naman sa mahigit 672.2 million pesos ang tulong na naiabot ng ahensya sa mga naapektuhan ng El Nino. ACS Balita. Laktiampwa, 6:30 na ng umaga. Achi, ahya, Mr. Jalumtang, tanghali na. Aabot sa 23 tricycle drivers ang nahuli sa unang araw ng pagpapatupad ng no plate, no travel policy sa Quezon City. Ayon sa LTO, 16 dito ay hindi nakarehistro ang mga tricycle, 5 ang walang plaka at 2 ang nagmamaneho ng walang lisensya. Ayun. Sinabi naman ni LTO Chief Vigor Mendoza na welcome sa mga toda sa QC ang polisiya na inirereklamo rin ng kolorum na tricycle na tila ninanakawan sila ng kita. Tama din naman yun. Sa QC lang pala yan. Nagtataka nga ako, ang batas ba sa Quezon City lang?
Oo, aba. Oh, baka naman may baka naman panlahatan ito kasi Oo. batas ang tinutukoy nila eh. Oo, Republic kung may Act eh. batas yan eh. Oo. Tiniyak naman ni Charlie Mendoza, na sapat na mga tauhang i-deploy para sa pagpapatupad ng no plate, no travel policy sa Quezon City. Andiyan na pala si Charlie Mendoza, no? Dati nasa DCEC yan eh. DCEC. Nakilala rin sa tawag na Kaloy Mangulagnan. Alas 6:32 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin. Apo, agreeing kayo, gising na. Manila Water Pipelaying Project in Taguig to last for a year. Expect traffic congestion. Meanwhile, Title pala yun. Title yan. Title pala yung nabasa ko. magaling itong, wala ka ba napansin dito sa ating Si mga Kyle, script si Kyle ngayon? yan. Oh, galing ah. Itong ginagawa ninyo. Nadali mo ako doon, Kyle ah. In other news, In other news, isahan ang mabigat na deloy ng trapiko sa kahabaan ng Cayetano Boulevard sa Taguig. Bunso dito ng pipelaying project ng Manila Water na inaasahang tatagal ng 1 taon. Tagal naman. tagal. Sarado sa mga motorista mga sumusunod na kalsada tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mabutit karamihan sa atin tulog naman sa ganitong oras. Ito raw po yung Palar Comando Bridge, C5 Service Road, Cayetano Boulevard Bridge, Samacatu Road, Viejo Road at ang General Luna Street. Ayon sa Taguig LGU, magpapatupad ng stop and go scheme at rerouting sa mga apektadong lugar. Alas 6:33 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Nagbabala si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Laila de Lima na wag nang magsimula ng panibagong gulo. Nangyari. Kala ko si Alice na yun. Akala ko Wag nang nahawa na sila sa lahat. Buo na lahat ng issue. magsimula ng panibagong gulo. Ito po ang sinabi ni Duterte sa pagbisita sa Tacloban hinggil sa umani balak ni de Lima na pag-resback sa kanya sa pagkakulong ng dating senador. Ayon sa dating Pangulo, pagsisisihan lang ni de Lima ang ibinabanta niyang pag-uumpisa ng away. Ayon ni Duterte, respetuhin na lamang ang desisyon ng korte dahil patunay din ito na gumagana pa ang demokrasya sa bansa. Samantala, sinabi rin ni Duterte na wala siyang pakialam sa issue ng ICC dahil tiwala umano siyang hindi ito makapapasok sa Pilipinas. Pero karapatan din talaga ni dating Senador Laila de Lima na talagang maghabol pa ng katarungan. Talaga. Lalo pa ilang taon siyang nakulong? 7 taon. No? Tapos wala naman mapapatunayang walang Siya'y walang sala. walang kasalanan. Paano ba 'yun? Meron ba tayong bayaran o compensation sa ganun? Merong isinasaad sa ating batas tungkol dun sa Yung compensation. falsely accused, di ba? Oo, may mga ganun. Pero ang May makukuha ba doon si Senator Laila? May ano ba yan? May katumbas ba yan na halimbawa per day, per month o per year na makulong ka? Maliit lang yung kumbatsero, hindi niya hahangaring makuha yun kung Laila de Lima na siya. Pero tingin ko, kaya nagpupuyo si Secretary Laila de Lima dahil alam niya sa sarili niya na Wala siyang kasalanan. wala siyang kasalanan. At political persecution lang yung nangyari. Kaya ang gusto niya, kung gaano siya katagal na nakulong, ganun din makulong si dating Presidente At Duterte. At iba pa. Yun, nako. Especially si Secretary Vitaliano Aguirre. Ayan. Nanggigigil siya sa ulo ni Secretary Vitaliano Aguirre. Asa na ba si Secretary Vit Aguirre? Nawala na masyado sa balita. Wala na sa balita. Siguro kung malalapitan lang ni Secretary Laila de Lima si Secretary Aguirre, baka sasabunutan. Wag naman. Sasabihin naman ni Attorney Vit Aguirre, wag naman buhok. Wag naman. Alas 6:36 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabundiya. Gising na ba kayo? Eto, planong pagpaliwanagin ng Department of Interior and Local Government si Davao City Mayor Baste Duterte sa ginawang pag-iwan sa kanyang lungsod sa kasagsagan ng mga pagbaha. Nabatid na habang niraragasa ng baha ang lungsod ay nasa Tacloban si Mayor Baste kasama ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mangampanya. Nangampanya ba dun yung mag-ama?
Ayon sa DILG, nakasaad sa Local Government Code na dapat ay nasa kanilang area of responsibility ang mga local chief executives tuwing panahon ng kalamidad para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang alkalde ukol sa nasabing issue. Wala bang ano dito, kumbatsero? Halimbawa, may hinihingan ng travel authority ang mga opisyal ng gobyerno kapag lalabas ng bansa. Di ba ganon? Oo. Kapag Pagka mag-abroad. mag-abroad, Basta't ikaw ay government employee, kahit na ikaw ay mababa lang, empleyado lang, na sumusweldo Hihingi ka ng lang ng paalam. pinakamababang Magpapaalam ka. magpapaalam ka, hihingi ka ng travel authority. Pagpalabas ng bansa. Pero kung palabas ng iyong area of responsibility, wala bang hinihingan ng ano? Maganda, tanong natin sa DILG. Alam ko, kailangan din eh. Ganon. Alam ko, kailangan din. Dahil may mga institusyon, may mga organisasyon na gano'n ang ipinatutupad. Hindi ka makakalabas sa yung Sa distrito. distrito mo. Nang Subukan hindi ka, mo lang. at maganda yun kung Maganda, batsero. napakaganda yun. Kasi nga, kaya ka nasa lugar mo, sa area of responsibility, dahil may pananagutan May pananagutan ka. Ito, sa kasagsagan ng pagbaha, nasa ibang lugar. May video nga na At- pinakita sa TV Patrol kagabi, di ba? Wala ba tayong video nun, Wala ba nun? Yuel? Palagay ko, meron din tayo, ginaya lang tayo nun eh. Oo nga. Baka sa ating kinuha yun. O baka nga. Hindi rin natin. Ginaya din natin eh. Kinuha lang din natin yan eh. Yun na nga, di ba? Habang doon napupulaan ng mga politiko. Doon tinatama. Kaya nga lagi dapat ikaw ay nasa area of responsibility. Kaya nga ang sabi ng iba kong batsero, kapag mamimili ka ng pwesto sa gobyerno, huwag kang maging local chief executive. Oo. Sapagkat ang pananagutan mo bilang local chief executive ay mas malaking dihamak. Oo, Kasi mas dapat mabigat. 24/7 doon ka Andun sa ka. lugar mo eh. Oo. Dahil 24/7 may pangangailangan, hindi ka tulad ng congressman. Oo. Hindi ka naman kailangan 24 Kaya dahil nga, meron ka ng papel na legislative task naman ang nasa sa iyo. Kaya nga, ito si Mayor Albi ng Bacolod. Dating Parang, congressman, ngayon ay mayor. Parang ayaw na. Ayaw na eh. Mayor Albi! Lapit tayo dyan. Magandang morning, maayong aga. Lapit tayo dyan, Mayor Albi. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong ito kong batsero yung yung advokasya mo eh. Naalala ko nung araw eh. Yung gusto mong Ano ba yan? Marami yun eh. Ano ba dyan? Alin ba doon? Congressman, ikaw ba yan? Alin ba doon? Alin ba doon sa mga advocacies ko na yan? Baka kabahan si Kaador Plato sa mga sinasabi. Oy, Kongador Plato, magandang morning. Porky taga Santa Maria Bulacan. Kongador, magandang morning. Magandang morning. Yung mga matatanda, sabi mo dati, yung mga matandang may sakit na preso, palayain na. Di ba yung sinasabi mo? At merong ano niyan eh, may panuntunan, may batas niya kung batsero, yung mga old age and terminally ill. Oo. Dapat ipinalalaya pero na kahit kaagad. na nasa batas yun, ang dami pa rin nabubulok sa bilangguan na gano'n na ang kalagayan dahil sa haba po ng proseso. Oo. May red tape. Pati ba naman May doon, palakasan, red tape may pa? palakasan Ayaw din. ba nilang paluwagin ng mabilis ang mga kulungan? Sobrang congested na mga kulungan natin. Noon yun, kumbatsero, noon yun. Pero mukhang ngayon, meron pong pinalaya na pinakamatandang preso Aba, sa ilang taon? Pilipinas. 85 years old. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. oras po natin, Achi, Mr. Jalomtang, Laktyam, si Chaphun, 6:40 na ng umaga. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmad siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Birthday pala ngayon kumbachero ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Happy birthday. Ilang taon na ba si First Lady? Kung 1929, edi 95. Aba, tinan mo July nga 2, naman, 1929 siya ipinanganak diyan sa Leyte siya, di ba? Taga Leyte. Oo, kaya ako parang gusto ko nang maniwala sa stem cell eh. Oo nga, no? Di ba, Balita natin, di ba yung stem cell, ang nababalita na naturukan ng anak ng tupa? At hindi lang basta anak ng tupa, kumbachero. Black sheep. Black sheep, ay yung pinakaloko. Oo. Galing doon ang ituturok sa iyo. Ganun ba? Ito yung sa Alemanya, no? Sa Germany. Germany, Tingnan mo yan, ang mga nababalitang nag-stem cell, si First Lady Imelda, si Enrile, si Erap, si Duterte. Dating si Digong. Pangulong Duterte. At kung sino-sino pa. Tama, si tingnan mo Jelom Tang. at pinakamatindi dyan, si Mr. Jerome Tang. Jerome Tang, Na at the age of 83, 83, nako pag nakita nyo. pag sumabay kayo ng lakaran, iiwanan ka. Iiwanan ka. Ang lakas. Iba talaga Pati yung kanyang misis na si Josie. Ma'am Josie. Kaya happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday dyan. Happy birthday po sa inyo. Ay, Ricky Ileto. Pati ba siya? Magandang morning, Ricky Ileto. Ikaw ba yung nagpa-stem cell na rin? Nag-stem cell ng kabayo naman yata yung sinakyan ni Galing doon sa sinasakyan ni ni Supremo, ni Pinuno. Yung Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga. Hindi pa na, malabo na talaga ang mata ko. 11 minutes na lang pala. Sa linya natin si National Irrigation Authority Administration o National Irrigation Administration Chief Eddie Guillen, Administrator. Magandang morning! Ako, magandang morning po. Mga sir, magandang morning Apo, po. si Katanying po. Apo, saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo. Kabagis. Admin, Apo. Gabagis. Opo. Kumusta po? Makikibalita lang kami doon sa napag-usapan natin dati, yung contract growing ng ating mga magsasaka. At sabi nyo ay 3.4 billion ang inilaan ng gobyerno dyan. Ano ba latest, admin? Masaya po tayong pagbabalita po na itong July. Siguro mga third week itong July po ay mag-aani na po tayo. Mauna po ang Region 13 and then Region 2 po ang kasunod. Maganda ho ang awa po ng Diyos, maganda po yung tubo ng ating pananim at masaya po yung ating mga magsasaka. Third week. Oo. Third week po at ito po ay mga ilang kampo ito, ilang hektarya po ang pinag-uusapan natin. Halos kalahati na po ng ating mga around 20,000 hectares po umaani po natin ng mga third week ng July. And second week po ng August po. Third week. Sumapipintog na ngayon yan. Oo. Nakita nyo na ba? Sumapaw na. Nakita po na po natin. Yung iba na, tuwa nga po kasi yung iba nagtanim ng hybrid, talagang magaganda. Yung mga, huwag ko nang bagitin yung brand, magaganda po yung mga pananim ko. Administrator, ito po bang pinapakita natin ngayon na sa DZRH television? Galing ba sa inyo to? Actual ba to? Hindi ba to file video? Hindi sir, actual po yan. Kagaganda ng palay. Ating Facebook. Oo. Dati mga Facebook account. Actually, Facebook account po yan ng kinuha yata yan sa Facebook account po ng isang implementor po natin doon. Opo. So sa third week ng July, aanihin ito, mga ilang kaban ang inaasahan ninyong palay na maaani, admin? Asa po ang tanggap po natin na itong July hanggang second week po ng August ay maani na po namin yung kalahati ng 40,000 hectares po natin. So, so kung sa kilo yan, nasa mga 100 metric tons ang bigas So, nasa 100,000 metric tons. So, mga nasa 50,000 metric tons ng bigas ang maani natin by August. Opo.
Yun. Marami-rami na rin yun. Medyo- At saka ito ay sample pa lang. Sa una pa lang ng contract growing. Pilot test, parang pilot program nyo to no? Tama po, sir. Timing po yan, sir, kasi by sa nitong July 19 naman, July 19, mag-inaugurate na po ng ating Pangulo yung kasabay nating project yan, yung tulong natin din sa ating mga magsasaka, yung rice processing system, yung gilingan ng para sa ating mga magsasaka. Maganda po yun kasi yung rice processing system to ay ang capacity no nasa 3.2 tons per hour. So, nakikita niyo po, sinasabayan po natin talaga ng gawa itong plano ng ating Pangulo. At ang gusto kasi ng Presidente po natin ay hindi lamang po babain yung presyo ng bigas. Ano po? Kailangan huwag may sakripisyo yung ating mga farmers. Kailangan sila rin kumita. Yun po yung paraan po niya. At sabi niya, kailangan lahat, every town dapat mayroong rice processing system. Para ho, Every town po ito. yun po ang target natin, sir. Kaya itong convergence namin with Philmec. So kung makita niyo po ninyo, yung aming ginagawa, yung existing na pundo ng ating bayan ay ginagawa lamang po namin na mas makabuluhan siya. Convergence effort na gusto ng ating Presidente. Magamit sa tama yung pondo. May pera naman ng gobyerno. Bakit nyo naman napili? Nasa birthday pa ni Kumbachero sa July 19. Kayo naman, masyado ilo-launch naman yung kayong, rice processing na yan. Yung pa napili nyo, admin Talagang pinili nyo pa yun. So, mag-birthday po tayo. pero admin, ang goal talaga natin dito, ang ultimate goal natin, yung maging rice self-sufficient tayo, hindi na tayo aasa sa ibang bansa. At kapag stable ang supply natin, ibig sabihin, hindi na natin kailangang umangkat, tayo lang mismo ay kaya na nating i-produce ang kinukonsume natin, ma-stabilize din ang presyo. Kapag may sapat na supply, di po ba, admin? Tama po. At saka, isa po, kahapon, nag-meeting na rin kami, kasi ito rin ang sagot yan, Yung low productivity natin kasi, ay dahil kulang na tayo ng irrigation facilities, di ba? Yung ginawa ng ating Presidente na yung flood control ng DPWS, pwede na rin gamitin natin sa irrigation. Kahapon, nag-meeting na kami ng highway, sir. Bilang engineer po at bilang Pangulo ng National Irrigation Administration, alam ko po na ito na yung kasagutan sa ating problema. Nakita niyo naman po yung productivity level natin tataas dahil dadami yung ating investment sa irrigation facilities. Sa paggamit ng tama sa ating pondo, biruin mo, flood control project gagamitin. Magiging irrigation, double purpose, Opo, double purpose. Yan po yung panang ating Pangulo, kaya convergence Gusto niya yung mga project natin, double purpose talaga. Tapos yung Philmec ngayon, hindi na lang sila basta-basta kung saan namimigay ng mga farm equipment. Kung hindi, doon na sa ating mga mas nakakaraming mga grupo. Ang target po dyan yung inclusivity, yung inclusive growth na tinasawag. So, kung ang pagbigyan mo ng farm machineries na yun, yung mas malaking grupo, mas maraming makikinabang. Kaya po ba, admin, na by next year, 2025, self-sufficient na tayo? Malaki po yung ang mababawas po sa importation. Paniwala po ako kasi nakakasana rin po yung pagbago natin ng calendar. Ang ating calendar. Simula October, magtatanim na ho tayo. So, makakadalawang cropping na po tayo for dry season. Pero dapat natin maintindihan, sir, yung pagtatanim kasi kultura yan alam ko po na ito po ay medyo mahirapan din po tayong kumbinsihin yung ating mga magsasaka sa isang bagsakan lang. So, kailangan makita natin ang ating program. Kapag nakita ng magsasaka tong contract growing na to at naging matagumpay, talagay ko, mas marami pa pong mag-i-enroll dyan Kaya lang, may pera ba tayo dyan? May 3.4 billion. Maliit pa yun kung tutusin. Meron bang nakaabang na funding dyan kung mas marami pa ang sasali? Sir, ito po nakakatuwa dyan kasi ang ating mga congressman talagang full support po sila rito. So, yung ating mga congressman kay Speaker Romualdez talagang nakikipag-usap na sa amin at sinasabi
suportahan namin ng 100% yan. Pati ho yung mga opposition congressman sa Kongreso, talaga hong wala nang isa mang nag-uupos dito sa plano na ito po eh. So, Oo. ano po, na ang Senado tutulong din dito kasi last year, itong ating mga congressman ang talagang tumulong. Kaya nga eh. Sana ngayon. Oo, 3.5 yan, hindi naman mawawala yun dahil hindi naman ibibigay yun eh. Gagamitin yun, tapos babalik din. Bebenta niyo yung bigas, di ba? Opo. Oo, di ba? Ito, at saka yung 3.5, wala pong ano rito sir, yung ating contract farming, wala pong libre doon. Talagang lahat ng input na binibigay sa ating mga farmers, ibabalik sa atin. So ine-expect natin na yung 3.5 babalik din, may tubo man. Parang pinatubuan mo na, 3.4 lang eh, 3.5 ka na eh. Ayun, tumubo na. Tumubo na. Ibig sabihin, tapos magagamit ulit sa susunod na cropping at kung dadagdagan pa ng Kongreso, pwede nang dumami. Dadami. Paano ho ba pag-enroll, admin? Yung mga nakikinig sa atin ngayong may mga palayan na gustong sumali dyan. Kooperatiba. Sa contract growing. Ay, sa amin po sir, kasi ang hawak talaga ng NIA itong mga Irrigators Association. But of course, of the 2 million hectares na sinasaka natin ngayon, 1.6 hectares nasa NIA eh. So halos lahat naman ng mga farmers sa atin nandiyan, ano po. Ang kailangan lamang po, of course willing dapat sila na pumasok sa contract farming kasi ayaw naman natin silang pilitin kung ayaw. Kausap po natin yung mga Irrigators Association naman. Hindi yung individual farmer ang kausap dito, sir. Association. Hindi yung asosasyon nila. So kung yung isang magsasaka na may palayan gusto sumali, kausapin muna niya yung association niya, ano? Ano po yun? Ano po yun? Kasi sila po nagre-recruit yung Irrigators Association natin. Tama. Para pa lang sa jeepney ngayon. Parang toda, no? Baka kailangan sumali ka muna sa cooperative. Tama. Para Consolidated. Para consolidated, para hindi individual lang kausap. Last question ko na lang po. So, kailan po maibebenta yung bigas na produkto nito pong contract growing program ng NIA at what price po? Kaya po nung sinasabi namin siya, sa August na po kami magsisimula. Kausap na rin po namin itong dito sa Metro Manila. Nakausap na rin po natin ng MMDA. Sila po tutulong sa atin kasi sa mga local government units natin ipapatulong din po tayo sa kanila. 29 pesos po ang presyo ng per kilo at 10 kilos per sack. Yun po yung aming Ayun. Tingnan mo na. At ito magiging accessible sa ating mga kababayan. Hindi na ngayon kasi parang kumbatsero parang endangered species yung yung murang bigas. Oo nga. Hahanapin mo pa kakaunti kasi yung Kadiwa stores paano po ang pagsasali niya? LGU sa LGU pa idadaan? Hindi kasi gusto ni Secretary Laurel na i-scale up po natin ito. So nakikipag-usap po kami sa mga local government units para magbigay sila ng area. Ayun. Farmers Day. Doon po pupunta yung ating Kadiwa centers. At yun. So tulungan lamang po ito. Yun yung whole of nation approach sa gusto ng ating Pangulo. So magtutulungan po kami. Yes sir, congratulations in advance. At hindi, teka muna, hindi ba tagulan na? Baka tayo nagbibilang na ng sisiw Paano kung umulan? Kung magkabagyo, may 3 bagyo daw inaasahan ngayong buwan, sabi ng Pag-asa. Ayun, kaya po, God willing po, sana makalusot po itong ating But anyway po, by October, mas dadagdag na po yung ating dropping calendar. Kasi nga, nakaplano na pong papasok sa dalawang. Ito natin makikita yung importansya yung ating plano po. And I'm sure, pagka nagtulong-tulong po kami ng DPWH, ng DA family, at ng mga LGUs, malulusutan po natin talaga ito. Talagang aangat po yung production natin ng bigas. Yes sir, maraming salamat. Administrator Eddie Gilian, mabuhay po kayo. Salamat po sir, thank you po. Magandang umaga po. Kaya naman dyan sa contract growing, hindi kakaba-kaba ang magsasaka na malugi. Kahit na bumagyo. May binayad na nga sa kanilang in advance kaya ang NIA. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number 1. Let's Marvin Gaye and get it on. Naabangan pala ni birthday boy Kuya Dante Katabay. Kuya Dante, happy birthday. Ay, naabangan yung matanda. Matanda, eto. Ganon din si Tito G. Lazaro. Si Dumating na ba? Tito G nasa Melbourne, kala ko Australia pala siya. dumating na. Namimili ka ba ng Bitcoin dyan? Matindi. Tito G. Matindi. Ito po yung pinakamatandang political prisoner sa Pilipinas. Ang edad po niya 85 years old. At ito po alinsunod sa desisyon ng Palasyo ng Malacanang na bawasan ng sentensya kay Lolo Gerardo de la Peña. Ayan. Nakulong na po siya ng 12 years. At ikinonsider po sa pagpapalaya sa kanya yung kanyang edad at siyempre yung kanyang good conduct time allowance. Ilang taon na yan? 85? 85 years old. Halos kaedad na pala ni Mr. Jerome Tang. Yes. Mag-85 this coming September. Advance happy birthday, Mr. Jerome Tang. Magandang umaga rin po sa iba pang nagbe-birthday ngayon. Si MTM. Happy birthday po. At magandang umaga rin kay Kuya Jansen Chan. Kuya Jansen Chan ng Mega Sardines. Wala ba tayong mga sardinas dyan? Uy, ano ba balita sa DepEd? Si Senator Sonny Angara na ba talaga? Ang lakas ng... ang daming nagtutulak talaga para kay Senator Sonny Angara. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, meron daw tumawag sa kanya na very close sa presidente, hindi naman daw si presidente. Tinatanong daw kung sino ba ang pwede. Wala daw siya ibang sinabi. Si Sonny Angara, sabi niya si Sonny Angara ang best fit dyan sa... halos sila lahat sa Senado, pati si dating Senate President Mig Zubiri ay malaki rin ang tiwala at tinutulak din si Senator Sonny para maging DepEd Secretary. By the way, si Senator Angara Combachero ay professor Profesor sa dalawang universidad ang pinagtuturuan niya ngayon. Baka hindi nagtuturo hanggang ngayon. Hanggang ngayon kahit na hindi niyo nalalaman. Harvard graduate yan, di ba? Siya ay ang alam ko kung bachero, siya ay sa atin sa London. Sa London nag-aral. Hindi ko na rin din tinuloy dahil yung London Bridge is falling down At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun. Oras po natin, 7:14. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 7:14 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 35 pesos na aumento sa sahod sa NCR, barya lang ayon sa Labor Group. PAOK, iniimbestigahan na ang pagbebenta o pagpaparenta sa mga lukang sakahan sa mga Chinese. Ating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayuhan si VP Sara na huwag hangarin ang pagkapangulo.
Ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos pinaghahandaan na ng PNP. Kaso ng dengue tumaas ng 15% mula Enero ayon sa DOH. At siyam na illegal Chinese workers arestado sa Parañaque. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Kinalampag po ng iba't ibang labor groups ang gobyerno sa inaprobahang 35 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, kinwestiyon ni Rene Magtubo. Uy, Rene Magtubo, kumusta naman? Long time no see. Chairman ng Partido Manggagawa ang umani barya-baryang dagdag sweldo sa kabila ng napag-usapan sa Kongreso na mahigit 100 piso. Sabi nga naman kasama namin, malaking insulto ito at pagmamaliit sa ating kahalagahan at kagalingan. Kasi yung paliwanag dyan is that, number one, basahin mo man yung order. Hindi mo makikita kung bakit, anong kwenta na umabot sila sa 35. Samantalang proposal is, ang petition is 150 pataas, 650, 750. Paano sila nag-arrive ng 35? Wala doon sa wage order. At ang usapan sa Kongreso ay 100 na sa Senado, pinasa na. Sa Kamara ay 150 pataas. Kasi itong wage board, barya-baryang aumento. Yun, sinasabi namin, ay malaking insulto at pagmamali dito sa mga manggagawa. Ayon naman sa grupong sentro, isa itong walang puso. Nako. Walang pusong pagwawalang bahala sa umiiral na krisis sa ekonomiya. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, malaki itong insulto at sampal sa mukha ng mga manggagawa na hindi man lang matutustusan ng mga pangangailangan sa taas ng presyo ng bilihin. Samantala, ipinagtanggol naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma ang inaprobahang 35 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, layunin ng wage hike na tiyaking hindi bababa sa floor level ang sahod ng mga manggagawa. Bukod dito, iginit ni Secretary Laguesma na ang dagdag sa sahod na dinesisyonan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay base sa Wage Rationalization Act. Bahagi po doon yung pangangailangan ng manggagawa. Ikalawa po yung meron pong pagtanaw din sa kapasidad ng mga negosyo na magkaloob po ng karagdagang aumento sa umiiral na sahod. Nandun din po yung pagkakataon na magkaroon ng countryside development, lalo na po sa ibang mga reyon outside po NCR, pagkakaroon po ng paglikha ng karagdagang trabaho at yung pong may kinalaman din po sa atin pong Consumer Price Index. So, 10 criteria po yan na tinitignan po ng ating mga boards. Siyempre po may pagsasaalang-alang din sa pwedeng maging epekto sa atin pong employment level at sa atin pong inflation rate sa ating bansa. Ayon, si Labor Secretary Benvenido Laguesma. Nagbabala si Presidential Anti-Organized Crime Commission and Executive Director Gilbert Cruz sa panibagong panghihimasok umano ng China sa food security ng Pilipinas. Ayon kay Cruz, kumikilos ang China sa pagbili ng lupa sa bansa at gumagamit ang mga ito ng kinatawan, uupa muna sa una at saka bibilhin ang lupa ng mga magsasaka. Partikular narito ang lupa sa Palawan, Nueva Ecija, Palayan, Nueva Ecija, lumayo yun pa, Nueva Ecija at ilan pang mga lugar sa bansa na pinagkukunan ng supply ng bigas. Sa katunayan, sinabi ni Cruz na may mga iniimbestigahan na silang probinsya at kung magpapatuloy ay posibleng kalaunan ang mga dayuhan na ang magkukontrol sa food security o presyo ng bigas ng bansa. Yun. Tapos, yan po ang hindi natin naulinigang tinig ni Yusek Gilbert Cruz. alas 7:20 ang ating oras. Sa ibang balita, kinontra ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo ang isa pang spokesperson ng Coast Guard na si Commodore J. Tariela sa manoy hindi pagtulong ng China sa mga mangingisdang nasabugan ng makina sa Baho de Masinloc. Ginit ni Balilo, sinubukan ng mga miyembro ng China Coast Guard na tulungan ang mga napinsalang mangingisda.
Base din anya ito sa mga pahayag na kanyang natanggap mula mismo sa mga nasangkot na mangingisda at sa ulat na o sa official report ng Coast Guard. Una rito, sinabi ni Commodore Tariela na hinarang ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard na tutungo sana sa mga mangingisda para magsagawa ng rescue operations. Nanindigan si Tariela na walang inalok na anuman tulong ang mga tauhan ng China Coast Guard at ang inilabas na video ng Beijing na nagpapakita ng kanilang umano'y tulong ay edited lamang. Don't seek the presidency. Ito po ang muling ipinayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating Pangulo, dapat nang kalimutan ni VP Sara ang anumang plano nitong pagtakbo para sa 2028 national elections. Bukod dito, kahit anya tumakbo at manalo si VP Sara, hindi pa rin garantisadong bubuti ang kalagayan ng Pilipinas sa kanyang administrasyon. Ano ba talaga, kuya? Eto pa ang ano ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anunsyo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo ang mag-aamang Duterte sa Senado sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa dating Pangulo, huwag kagatin ng mga sinasabi ni VP Sara dahil nilalaro lamang nito ang mga nagtatanong. Inamin ni Duterte na laos na siya at kinumpirmang hindi na ito babalik sa politika lalo't wala na rin daw siyang pondo para tumakbo pa. Samantala nang tanungin sa posibleng rason ng pagbibitiw ni Sara bilang kalihim ng DepEd, wala din anya siyang alam dahil hindi naman daw sila close ng kanyang anak. Ano yung sabi ni VP Sara? Yung tatlo tatakbo. Digong, Pulong, Baste. Tapos sa 2028 magpipresidente si Baste. Baste. Pero mga kwanto, mga public pronouncements po ito. At mali ba lang kung katulad dati, joke. Wala namang ganun Walang sinabing ganun. Baka later on sabihin, joke. Yun. Yun ang problema, tayo naman maniniwala tayo dahil sa mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng pamahalaan. Hindi naman tayo nagpapalagay, hindi natin inilalagay sa isip natin na tayo ay pinaglololoko lang ng mga politiko natin. Diba? Pag sila'y nagsalita sa publiko, pinapalagay natin na yun ay totoo. Yun ay totoo. Pinapalagay natin. Hindi pa lang kung talagang tayo piniloloko. 7:23 ng umaga, bukas si Senator Sani Angara na maging susunod na kalihim ng Department of Education. Ayon kay Angara, bukas siya sakaling mapagkatiwalaan ng Pangulo lalo't imposible rin na tanggihan pa niya ito. Gayunman, nilinaw ni Angara na wala pa siyang natatanggap na formal na alok mula sa Malacanang. Pero ibininyag din ng senador na karamihan sa kanyang mga kasamahan ay suportado naman siya sa kanyang na siya ay maging kalihim ng DepEd. Samantala, mananatiling independent ang Solid 7 block sa Senado. Solid 7, hindi Magnificent 7. Ayon kay dating Senate President Big Zubiri na pagdesisyonan nila sa ilalim ng Solid 7 block na maging independent sa parang hindi magiging panira sa gobyerno. Bukod dito, wala rin umano silang planong maging oposisyon o maging bahagi ng minorya sa Senado dahil sa ilang konsiderasyon. Kabilang sa Solid 7 sina Senators J.V. Ejercito, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sani Angara, Joel Villanueva at Senator Nancy Binay. Susunod! Tito Boy! Ang PNP daw ay naghahanda na para sa ikatlong SONA ng Pangulo. Ikatlo na pala. Bilis ng mga pangyayari. At imbitado ba si Vice President Sara Duterte sa ikatlong SONA? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:24. This na nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:31 na ng umaga, nagsimula na po ang Kamara sa pagpapadala ng imbitasyon sa mga dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos.
Ay kay House Secretary General Reginald Velasco, aabot sa 2,000 imbitasyon ang sinimula ng ipamigay at marami ang nagkumpirmang dadalo sa SONA sa July 22. Nag-aaralan umano nila ang pagdaragdag ng function rooms para ma-accommodate ang iba pang guests sa batasan pambansa. Samantala, magpapakalat ng mahigit 22,000 pulis ang PNP sa nalalapit na SONA ng Pangulo para matiyak ang seguridad ng mga dadalo rito. Kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga imbitado sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco matapos ipadala ang nasa 2,000 imbitasyon. Sa ngayon, hindi pa kumpirmado kung dadalo ang Vice Presidente sa SONA at kung makakatabi pa rin ito sa upuan si First Lady Liza Marcos. Matatanda ang noong SONA 2023, magkatabi sa upuan ang dalawa. Noon. Ang dami nangyayari sa isang taon lang, no? Oo nga. 7:32 ng umaga. Maghahain na po ngayon ng ngayon linggo ng kaso ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solgen Minardo Guevara, inaantay na lamang nila ang mga sertipikadong kopya ng mga nakuhang ebidensya bago sila tuluyang magsampa ng kaso. Kasabay din ito ng naiulat na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Guo, pati na ang 17 iba pang nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration. Una rito, sinabi na rin ng COMELEC na posibleng magsampa sila ng kaso kay Guo hinggil sa posibleng paglabag sa Omnibus Election Code. At ang Office of the Solicitor General, naghahanda na rin daw kumbatsero at within the week. Ito mismo yung... yan ang kanilang gagawin. Yung, yan ba yung Guo Waranto petition? Yes, yung Guo Waranto petition for Guo Waranto. Ayan, nako, ayan na. Huwag kang abangan. Kayo ba'y naghahangad ng posisyon sa gobyerno o kaya'y gustong ma-promote? Mga nasa gobyernong gustong ma-promote? Ayan, mag-iingat kayo ha. Dahil arestado po ng mga tauhan ng NBI sa QC ang 7 suspect na umano'y nasa likod ng pagbebenta ng posisyon sa gobyerno at nag-aalok ng promotion. Ayon kay NBI Ilocos Region Office Director Ferdinand Lavin, modus ng mga ito na maningil ng kabayaran, alam nyo kung magkano? Magkano? Mula kalahating milyon hanggang sa 1 milyong piso sa mga nagnanais ng mabigyan ng posisyon sa gobyerno o kaya sa mga gustong ma-promote. Kinikilalang leader ng grupo itong si John Vicente Cruz na gumagamit sa pangalan pa mismo ni First Lady Liza Marcos at Assistant Secretary ng Presidential Management Staff sa Office of the President para sa umano'y crackdown sa mga opisyal ng pamahalaan. Ano raw? Ginagamit ang pangalan ni First Lady at nung Assistant Secretary sa PMS. Suko ka na ha. Natuklasan din ng NBI na may mahigit 20 kasong kriminal at derogatory si Cruz sa Metro Manila, Cebu, Davao at Laguna. Magaling yan, magaling. Ayan, ang pangalan daw ay John Vicente Cruz. At kung kayo'y naghahangad naman na ma-promote sa gobyerno, pagbutihin nyo, trabaho nyo. Pagbutihin, hindi yung maghahanap kayo ng lalagyan. Pambira naman. Ay, nako. 7:35 na umaga, tumaas ng 15% ang kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ng taon. Ayon sa Department of Health, mahigit halos 78,000 ang dengue cases na naitala hanggang June 15, mas mataas sa 67,000 noong 2023. Posible pa umanong tumaas ang bilang dahil sa mga late report na kanilang natatanggap. Kaya nagpapaalala po ang DOH sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran para hindi pamugaran ng lamok na nagdadala ng sakit. Umabot na sa mahigit 10,000 sasakyang hindi rehistrado ang nahuli ng Land Transportation Office nito lamang buwan ng Hunyo. Ayon sa LTO, 9,212 ang na-issuean ng violation ticket habang 1,601 naman ang in-impound ang mga sasakyan. Karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo, sinundan ng mga tricycle, private vans, private sedans at mga truck.
Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, patuloy lamang ito ng pinaigting na kampanya ng LTO laban sa mga kolorum at hindi rehistradong sasakyan. Arestado ang siyam na Chinese national na illegal na nagtatrabaho sa mga barko sa Parañaque City. Ayon sa immigration, nahuli ng kanilang intelligence division ang mga sospek na bumababa mula sa 3 motorboat sa Parañaque Fishport sa Barangay Dungalo. Aba, nangingisda na rin dito sa Parañaque itong mga to. Apat sa Baka mga sus- Chinese militia yan. Oo nga eh. Apat sa mga suspect ang may passport at visa, habang lima rito ang walang mga kaukulang dokumento. Paliwanag naman ni Immigration Commissioner Norman Tansingco, posibleng illegal ang kanilang trabaho kahit may visa dahil limitado lamang ito sa isang kumpanya sa Pasay. Kasalukuyang nasa custody ng Immigration sa Taguig ang mga naarestong Chinese. O kaya naman kung batsero, baka dahil sa isda pinag-uusapan. Di ba uso ngayon yung mga Chinese restaurant na ang cook Chinese? Oo, sabi siguro ng cook, ako na nga manghuhuli. Nabuisit. Bakit ba puro dinadala sa kanya? Bakit ba puro mga bilasa itong bilasa na isda? Mga iniluluto ko. Ako na, itabi mo. Diyan naman po sa Mactan, Cebu International Airport, naharang din ng immigration ang 3 hinihinalang biktima naman ng mail order bride. Ayon kay Commissioner Norman Tansingco, patungo sana ng China ang mga biktima kasama ang kanilang mga pekeng asawa ng mga pekeng napawang mga Chinese national. Naharang sila ng mga tauhan ng immigration matapos makitahan ng inconsistencies sa kanilang mga dokumento. Kalaunan na umamin din ng mga biktima at sinabing inayos lamang ang kanilang mga dokumento sa pamamagitan ng isang contact. Alas 7:38 ng umaga, pinaghahanap na ng San Juan LGU ang lalaking viral sa social media dahil sa mapang-asar na pag-water gun sa isang rider sa Wata Wata Festival. Hindi na matunton si Lexter Castro sa kanyang tirahan na ngayon ay dinudumog naman ng online deliveries. Yan ba yung padila-dila pa? Hindi naman niya in-order, oo. Ba't hindi matagpuan? Ito, nais niya makausap ni Mayor Francis Zamora, si Boy Dila. Para matuto ito ng masakit na leksyon. At hindi na ulitin pa ang pangangaralan ni Mayor. Sige nga. Dahil wala naman daw yatang violation yun. Mayor, ano ba to? Sige nga. Kung sila mismo ang mag-file po ng kaso, ito ay papasok sa ilalim ng revised penal code kung saan mas grabe po ang magiging parusa sa kanya, maaari siyang makulong. Kasi kung ang ordinance ang gagamitin, meron pong limitasyon ang mga ordinansa base po sa local government code between 2,500 to 5,000 pesos lamang. Yun. Kung may magrereklamo. Meron bang kasong ganon? Illegal possession of water gun. Illegal possession of dila. Ay nako. Umabot sa 10.9 million pesos na halaga ng marijuana ang winasak ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Tinglayan, Kalinga. Katumbas ito ng 54,500 marijuana plants mula sa nadiskubring marijuana plantation sa Barangay Ngibat. Ito raw taniman ng Mary Jane. Sa Barangay Ngibat. Ayon kay PDEG Director Brigadier General Eliazar Mata, umabot General Eli Mata. Umabot sa 8 oras ang ginugol ng mga tauhan ng PDEG upang masira ang marijuana sa mahigit 5,000 square meters na plantation. Walang naaresto sa nasabing operasyon. Sinunog kaya nila? Kaya pala, ayun nga pala, sinunog. Ako po. Wala nang sisingaling convenience fee ang Meralco sa kanilang mga customers na magbabayad ng bill sa pamamagitan ng Meralco online website o Bayad e-wallet app. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Josal Dariaga, ang Bayad app ay kanilang fintech subsidiary at nagpasya itong huwag nang maningil ng convenience fee. Kailanman malaya pa rin umano ang kanilang mga customer na pumili sa kung paanong paraan sila magbabayad.
Aprobado na ng National Economic Development Authority o NEDA ang 16.1 billion pesos na pondo para sa digital infrastructure project ng bansa. Layo ng naturang pondo na palakasin ang broadband and pabilisin ang connectivity lalo na sa mga liblib na lugar. Gayon din upang palakasin ang kapasidad para sa cybersecurity at sa pagprotekta ng critical information infrastructure. Sa sports! Boss, Ha? hawakan mo to. Ikaw, hawakan mo yan. Ito. Kinumpirma ng Los Angeles Clippers na aalis na sa kanilang koponan si Paul George. Dahil dito mababasag na ang big three nitong sina George, Kawhi Leonard at James Harden. Bali-balita naman lilipat si... hindi, meron ng deklarasyon. May balita na talaga. Si Paul George ay lilipat ng Philadelphia 76ers. Nagpalit ba ng pangalan niya si Paul George? Oh, Boy George yun eh. Dati boy to, lumaliit pa. Ikaw naman. Ibig habang lumalaki yung tao, Nagpapalit ng pangalan? Nagpapalit ng pangalan. Say, oy boy! Alam niyo ba kung magkano ang kontratang inaalo kay Boy George? Magkano? Paul George. $212 million. Wow. Sa isang season? Hindi, 4 years. Pero napakalaki nito kung batsero. 4 years na yan. Hindi talaga nito. Kaya nagkamali tayo ng profesyon. Ng profesyon. Dapat na pinagbutihan natin yung tumbang preso. Sa Olympics naman, 2 Pilipinong atleta pang namumurong makapasok sa Paris Olympics. Ito ay matapos makatuntong sina Jan Cabang at Lauren Hoffman sa quota ranking ng men's 110 at 400 meter events, kung saan nakapwesto sa ika-29 si Cabang habang pang 38 naman si Hoffman. Ibig sabihin kapwa pasok sa top 40 na makapaglalaro sa Paris Games ang dalawa. Mababatid na ngayong linggo, malalaman nga kung pinal na ranking at listahan ng mga kwalipikadong atleta sa Paris Olympics. Sa iba yung dagat. Alam mo na, Yuel. Alam mo na. Nililimitahan na ng pamahalaan ng Japan ang mga turistang nagnanais umakyat sa Mount Fuji upang maiwasan ang over-tourism. Bilang bahagi ng crowd control, itinaas sa 2,000 yen ang kailangan bayaran ng sinumang nagnanais umakyat sa bundok. Bukod dito, tayong 4,000 turista lamang ang pupwedeng makaakyat kada araw. May parte pa doon na hinarangan na nga di ba? Yung view. Meron dito sa Mekwan, meron ditong may isang bayan doon. Merong isang lugar diyan, yung nito, merong isang convenience store. Alala mo yung pagka pupunta ka sa lugar na 'yon, sa may convenience store. Okay na, maganda na view. Nagalit na yung nasa convenience, tinigilan. Naharang, hindi na makapasok ng mga customer nila. Saka yung iba raw kung saan lang tapon ng yung paisa. Ay, nako. Galit ang Lawson, mga... Lawson. Galit ang mga galit ang mga Japanese sa mga maiingay, sa mga makakalat doon sa lugar nila. Tayo din naman galit sa mga makakalat at madudumi. Kaya lang hanggang sa galit na lang tayo. Kahit saan naman yung madumi at makalat. Dito sa atin. Sa ating balitang kalusugan, lumabas sa pag-aaral ng Department of Nutrition sa University of Massachusetts ang kagandahang may dudulot ng araw-araw na mainit na kapaligiran tulad ng sauna sa mga matatanda, lalo na sa mga babae. Ayun. Ayon kay Sun Kyu Chong. Sino yan? Sun Kyu Chong, Associate Professor ng University, isang epektibong paraan ng whole body heat therapy upang masolusyonan ang pagtaas ng timbang at insulin resistance na iniugnay sa menopause. Para naman kay Rong Fan, isang doctoral candidate, maaaring maging practical na opsyon ang heat therapy para sa mga tumataas ang abdominal fat na posibleng humantong sa metabolic diseases kung hindi maaagapan. Maganda rin yung sauna sa yung mga tinatamad maghilod. Mainam yan, yung mga libag. Oo, tama. Oo. Libag. Maganda talaga yun sa katawan. Kaya lang, maraming misis ang galit sa sauna bath. Tatay Bonnie Aporo.
Tatay Saan Bonnie, ka pupunta? Magsasauna ba't ka na naman? Ganon lagi. Dati pag tinawag na sauna bath, ibang yun dating nun. Hindi, alam ni Tatay Bonnie, dati pulis to eh. Oo, tama. Tatay Bonnie Aporo, dyan sa Maynila, Manila Police to eh. Kapag ka napunta na sa Maalikaya, sa Quezon Avenue, yun, sauna bath lang yun eh. Kaya nga. Sauna bath lang yung Maalikaya eh. Pero paglabas alam na alam. paglabas nung pumasok nung patampat. So mali itong dalawang doktor na to. At yan po ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought sa DZRH. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, birthday pala ngayon na kumbatsero ni General Frank Mabanag. Ay, General Mabanag. Frank Mabanag, kumusta naman? Saan ba kayo ngayon? Binabati po kayo ng mga batang San Miguel. Wala raw ba tayo dyan? Sina General Charles Calima, General Brillantes at Romy Ver. Ayan yung mga pinagagagawa ng mga retired eh. Oo, mga kumustahan ng kumustahan. Ang may problema daw ngayon kumbatsero, may nagkwento sa akin. Ito si JPE, Secretary Senator Juan Ponce Enrile. Dahil pag meron daw naalala, pag may naalalang isang event sa buhay niya, gusto niyang, nga pala, check daw, tatawag, naku, patay na. Lahat daw ng tinatawagan, puro patay na. Dahil siya na lang ang buhay eh. Kaya sabi nung isang kausap ko kahapon, mahirap din masyado mahaba buhay eh. Oo, totoo yan. Sabi nga nung isang narinig ko nagkwento ng tungkol sa mahabang buhay, baka daw dumating ang panahon kapag sobra na ang habang buhay mo, ikaw na yung mismong humiling sa Diyos na boss, baka magsabi sa Diyos, boss, nakalimutan mo na yata ako. Lalo na kung ang quality ng buhay mo sa ganong edad na, hindi na maganda. Di ba? Naka-bedridden ka na lang. Tama. Di ba? Mas mahabang buhay, pero mas maganda yung buhay na nai-enjoy mo pa yung buhay mo. Totoo yun. Kaya yung iba kong batsero halimbawa ito naikwento nabanggit ko to kay nanay at nung doktor ang nanay ko kasi nag-hip replacement. 15 years ago. Nilagyan ba ng titanium? Parang titanium. Yan palang baka naman pinalagay mo lang aluminum lang, ha? Parang aluminum, parang cherry lum. Nanay, cherry lum lang yata yung nilagay ni Yerong may halong aluminum lang yan. Galing kay Kuya Elmer mo, ha? 15 years ago. Yung palang inilalagay na yan, over the years, nagde-deteriorate. So, kailangang palitan. Replacement ulit? Parang ganun. Sabi ni nanay, ayoko na. Ayoko. Kaya lang daw masakit. Na iniinda niya yung sakit Kinausap siya nung doktor. Sabi ng doktor, gusto niyo bang masakit? Titiisin nyo na lang may sakit dahil natatakot kayo dahil may kwento si nanay sa puso o titiisin nyo ba yung sakit o iti-take nyo yung risk? Sabi niya yung buhay kasi ng tao kahit buhay ka pero lagi ka namang in pain para ka ding hindi buhay. Kaya nga. Para hindi buhay. Sabi ng nanay ko, quality of life. sabi ng nanay, kailan ba gagawin? Ayos na kagad. Ayos na uli. Ayos na, kumbatsero. Kaya nagawa na.
nagawa na uli at okay na uli si si Nanay Benny. pagdating doon sa kanyang balakang. Ayun. Oy, bossing Mario Garcia. Tingnan mo nga naman. Nakikinig sa atin Tatahitahimik. si Tata Mario. Oo, tatahitahimik. Birthday pala mismo. Happy Mario Garcia. birthday, Happy idol. Birthday, idol. Binabati ka rin ni Kiko na Flores. At si Doc Timothy D. Ayan. Dr. Timothy D. Dyan sa Chinese General Hospital. Magandang morning. At Napakagaling na doktor. Ayan, talaga naman pinag-uusapan na Greg Nick daw ng Calamba City, Laguna. Happy birthday po sa inyo at muli binabati natin ng happy birthday si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, 95th birthday niya ngayon. Talaga naman. Bombachero. Kuya Edwin ko, magandang morning. Ay, Commodore J. Tariela at ano ba rango ni Rear Admiral. Mas mataas pala yon. Mas mataas. Si Rear Admiral Arman Balilo. Mag-usap muna kayo. Mag-usap naman kayo. 3-star yung Rear Admiral, di ba? 3-star. 3-star na yun. Tapos ang Commodore ay 1 star. 1 star. Mag-usap po kayo at kapag nasundan pa yan ng mga salitaan at sagutan sa pagitan ninyong dalawa, lalong papangit ang itsura natin at siguradong sumasakit ang tiyan sa katatawa ng mga Chinese, ng China Coast Guard. Habang pinanonood at naririnig nila kung paano kayo magbangay ang dalawa. Ang pangit tingnan, kumbachero. Sa panahon ngayon na meron po tayong isang malaking problema mula sa external force, kailangan solid ang Pilipinas. Kailangan po in one voice po tayo. Hindi maaring humaba ito eh. Kapag humaba yan, hihina po ang postura ng Pilipinas sa ating ipinaglalaban na soberenya. Magandang umaga po sa ating pong mga vloggers na nakasweldo na ba kayo? Vloggers? Oy, may sweldo ba dyan? Nakasweldo na ba kayo? May sweldo ba dyan? Hindi ba? Hindi ko alam na may kita pala dyan. Hindi ba? Lit kita. Lit kita. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! 1 minuto bago ang alas 8. Kauna-unahan, ho! Number 1.